Pag-usapan natin mga kababayan itong si Super Ate Amy Marcos. Kasi in-announce na, di ba, ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung nasa Magic 12 ng administration slate kasama si Super Ate. Pero during the convention mga kababayan, absent si Ate. Sabi na lang ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, kasamaan niya si Amy Marcos, si Ate, Senator Amy Marcos. Kailangan niya, nauna na mangampanya. Tapos kahapon, nagpalabas ng video si Senator Amy Marcos. Tatakbo daw siya na independent. Dumistan siya sa administration, mga kababayan. Pero nagpapasalamat pa rin daw siya sa kanyang ading, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito siya mga kababayan. Pati si Senator, former Senator Ping Lacson, I am running as an independent candidate. Pero at least si Senator Ping Lacson mga kababayan, running independent candidate siya kasi wala siyang partido. Pero kasama siya sa administration slate at pumunta siya doon. Nagpa-endorse pa rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story at yung ating mga analysis po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik po tayo mga kababayan dito sa ating topic. So yan po yung official na payag ni Senator Amy Marcos. Mamaya i-play ko po sa inyo. Ito muna, yung balita mga kababayan ng Impact Leadership. Sabi diyan, Amy, Ping, react to their inclusion in administration's 2025 senatorial slate. Sabi diyan, Senator Amy Marcos reaffirmed her commitment to stand strong in independent, focusing on the interest of the Filipino people following President Ferdinand Marcos Jr.'s announcement of her inclusion in the administration's Alyansa para sa Bagong Pilipinas 2025 senatorial slate. Sa kanyang official statement na sinare niya sa Facebook kahapon po, sabi ng senadora, alam niya yung challenges ng pangangampanya and navigating politics alone, but emphasized that this path honors the legacy left by her father daw. She vowed to continue serving the nation with integrity, guided by her previous term's achievements, and adhering to her father's principles of public service without bias, solely for the welfare of every Filipino. Senator Marcos expressed her hope that the public would continue to support her and her endeavors. Di niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo sa naging statement ni Senator Amy Marcos? Sabi nga po natin, mga kababayan, malaki na siya, matanda na si Amy, super ate nga ng ating Pangulo. So pwede siya magdesisyon para sa kanyang sarili. Kung bakit dumistansya siya mga kababayan,
sa ating administrasyon, sa kanyang kapatid. That is the risk, mga kababayan, that she decided to take. Di ba pa? Sabi nga natin, si Aimee kasi po namamangka sa dalawang ilog. Sabi po ng mga matatanda, may matandang kasabihan tayo at naisulat nga po sa kanta na huwag kang anyang mamangka sa dalawang ilog. Kasi pag namangka ka sa dalawang ilog, baka ikaw ay malunod. So yun ang peligro. Pinili ni Senator Aimee na mamangka sa dalawang ilog. Mas matimbang yata yung hatak sa kanya ng mga Duterte kaysa sa kanyang mismong kapatid. So sabi dito sa balita, similarly, former Senator Ping Lacson clarified his position regarding his inclusion in the slate. Sa kanyang Facebook post noong Friday, sabi po ni Lacson, pinaliwanag niya that while he is running as an independent candidate and not a member of any political party, he remains a guest candidate of the Nationalist People's Coalition or NPC, which is part of a broader alliance involving 5 major political parties, including the administration's Partido Federal ng Pilipinas. Paliwanag mga kababayan ni Lacson na despite niya running as an independent candidate, he is proud to be part of this grand coalition. So, mas maganda pa yung posisyon mga kababayan ni Ping Lacson. Hindi siya naging member kasi hindi man siya nakapag-decide kaagad na tatakbo. Napanood ko po yung interview sa kanya ng isang vlogger yata yon. Nagdadalawang isip siya kung tatakbo pa o totally mag-retire na sa politika. Pero yung hatak ng politika ganun pa rin. Kaya finally, nag-decide si Ping Lacson na to run as independent. Walang partido. Pero nakipag-alyansa pa rin siya. At si Ping Lacson mga kababayan, unlike Aimee Marcos, pumunta during the endorsement, nagpa-endorse siya. And sabi niya, I am proud to be part of this grand coalition. Pero si Aimee hindi po pumunta. May mabigat na dinadalang damdamin mga kababayan si Super Ate na sila lang ang nakakaalam kung ano. Ano niya, Mr. Maravillas, ang guess mo, ang hula mo. Siya po yung isa sa mga nagsulong ng Unitin. Possibly, nang manalo ng Unitin po, may mga ipinakiusap mga kababayan si Senator Aimee Marcos na ito, ganyan. Alam na ninyo po, possibly mga recommendations, hindi na honor. At alam naman po ninyo na nandyan yung alingas-ngas na hindi sila magkasundo ng kanyang sister-in-law na si First Lady Lisa Marcos. Yung First Lady po, mas may influence yan sa asawa. Di ba? That is normal. Makikita nga po ninyo sa mga pictures po, yung mga family pictures po with former First Lady Imelda Marcos. Ang laging kasama po si First Lady Lisa Marcos at yung kanyang mga anak, si Aimee wala, si Irene ang laging nandoon. At siyempre yung ating Pangulo. Tingnan ninyo. So halata talaga po na may lamat. But that is, normal man po yon sa pamilya. Ang importante po, yung serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino of the first family. Hindi apektado ng kung ano man lamat or jealousy or sibling rivalry. At may mga parinig si Senator Aimee kay Martin Romualdez. Possibly, nagsisilo si Aimee na ang inclination ng ating Pangulong Bongbong si Martin Romualdez ang babasbasan niya bilang susunod na Pangulo. Nagets niya, mga kababayan? Bakit naman niya, Mr. Maravillas, hindi na lang si Super Ate? Mahirap po makipag-deal sa ate. Di ba? Pag ate kasi po, sa magkakapatid, di ba? Most of the time, siya yung gustong masunod. Ako alam ko kasi ako bunso po. Sabi nga sa amin dito,
dahil mapaunod. Normal kasi po sa elder brother or elder sister na mag-exert ng tinatawag na superiority. Mas matandaan niya ako sa iyo, dapat akong masunod. Di ba? So possibly, ang comfortable din yung ating Pangulong Bongbong sa ganon, mas gamay niya mga kababayan na makipag-deal kay Martin Romualdez na isang pinsan. Ito mga analysis ko man lang po. Pero yung analysis natin is very realistic po siya. Kasi ma-observe natin siya mga kababayan sa mga political families. Si Martin Romualdez, makikita ninyo ang closeness. Laging nakadikit po. Knight in shining armor. And malamang sa malamang mga kababayan, ito yung sinasabi ni Super Ate sa mga videos niya na may nangguguluan niya. Ang ibig sabihin siguro, nagulo yung plano niya. Hindi makasingit si Super Ate, kaya doon distansya na lang. Tama pa ang ating mga analysis? Ngayon, sabi ni Super Ate, mahal niya yung kanyang ading, siyempre. Of course, kapatid niya pa rin. Pero may mensahe siya sa kanyang pagdistansya, siyempre. So ito yung mensahe ni Amy Marcos sa kanyang video. Sabi niya, taos puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, o kita ninyo, ay pinagtatanggol niya at naisama pa sa alyansa. Ako'y pinagtatanggol niya at naisasama pa sa alyansa. So ang ibig sabihin mga kababayan, may mga ayaw na talaga kay Amy Marcos. Sa line-up mismo, may mga ayaw. Pero siyempre kapatid, in-endorse pa rin siya. Pero hindi na siya pumunta doon sa official endorsement ng ating Pangulo. Kaya sabi nga natin, di ba, nag-joke na lang yung ating Pangulo. Kasama pa rin natin si Senator Amy Marcos dito sa administration slates. Kaya lang wala siya ngayon. Nauna na niyang mangampanya. Basa na natin kung ano yung ibig sabihin ng ating Pangulo. Ayaw lang niya na sabihing diretso na ayaw ni Amy Marcos talaga na makisali dito. Pero dahil kapatid ko isasama ko pa rin. Tama? So makikita ninyo rito ang magandang pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit yung kanyang Super Ate, sige giti-giti, sabi dito sa Bicol sa amin, sige ang giti-giti, sige pasali. Pinagpapansinsyan pa rin ng ating Pangulo kasi kapatid. Kung ano man yung mga tampo ni ate sa akin, kasi siguro may mga endorsements siya, may mga recommendations na hindi napagbigyan, pero magkapatid niya kami. Dapat it should not affect the administration, the service to the Filipino people. Totoo naman, wala mang epekto po ang halata na mga kababayan na hindi pagkakaintindihan ng magkapatid. Sila man lang po, si President Bongbong at si Senator Amy. Pero doon sa kanyang kapatid na si Irene, lagi nating nakikita yon. Kasama doon sa picture, visiting First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kasabi ni Amy, maraming salamat din sa NP at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. At 35 na taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko, ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala na dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Ang problema, Super Ate, alatang-alata ng mga mamamayang Pilipino na hindi ka man kampi sa mamamayang Pilipino, kundi kampi ka sa mga Duterte at kay Pacquiao. Kasi kung kampi ka sa mga mamamayang Pilipino, kumampi ka sa administrasyong ito. At kumampi ka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kitang-kita yung pagsiservisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat lagi kang kasabay.
Kayo magkapatid yung dapat nakikita as model family, model brother and sister. Mas dumikit ka kay Digong at saka kay Inday Sara na isang bratinela. Di ba? At dahil sa inyo pong pinapakitang pamamangka sa dalawang ilog, malamang sa malamang itong analysis ni political analyst Ronald Llamas magkatotoo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung analysis ni Ronald Llamas? Iparinig ko po sa inyo. Parehas yung aming pananaw, yung pamamangka sa dalawang ilog po. Peligroso talaga po ang namamangka sa dalawang ilog. At dito sa midterm election, magkakaalaman na kung may clout pa sa ating mga mamamayang Pilipino yung mga Duterte. At masusubukan natin ang totoong pagmamahal ng ating mga Pilipino. Kasi sabi nila, hindi nila iboboto ang mga pro-China. Di ba? So sabi niya, hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong tumindig mag-isa upang huwag nang malagay sa alanganin ang aking ading, para huwag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Ibig sabihin, dumidistansya siya para hindi daw madamay si Bongbong Marcos, kanyang ading. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, gano'n? Iwan ko sa kanya. Di ba? Hindi man niya sinasabi ng direkta, sige lang ang parinig niya. Pinipili ko na lamang na manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. So, ang ibig sabihin niya, may grupo na hindi niya gusto. At malinaw na yung grupo na kaalyado ng ating Pangulo ang hindi niya gusto. O di ba? Yung alyansa mismo ang ayaw niya. Kasi kung gusto niya sana, pumunta siya sana doon sa endorsement ng ating Pangulo sa kanya. Iwala siya. Siya lang yung absent. Buti pa si Ping Lacson kahit independent tumatakbo, pumunta doon, nagpa-endorse. O di ba? Pero si Super Ate talagang wala. Nag-joke na lang yung ating Pangulo na una niya sa kampanya. Alam na ng ating mga kababayan kung bakit wala si Amy Marcos. Bit-bit ang aking mga nagawa para sa bayan itong nakaraang termino, mga batas na aking alay sa taumbayan at ang katotohanan hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana ay patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Yan ang hindi namin maipapangako, Senator Amy. Pero may mga nababasa ko, mga Marcos loyalist na dahil Marcos siya, iboboto pa rin namin. Pero ang tanong, ilan sa mga Marcos loyalist ang mananatili na ganun ang mindset? Napakarami pong na-turn off. Kasi nga po, sa kanyang patuloy na pagdikit sa mga Duterte, na nag-withdraw na yung mga Marcos loyalist pong karamihan, nag-withdraw na po ng support sa mga Duterte. Kasi nakikita nila ang kasamaan. Nilalabanan ng Quadcom sa Congress. Sabi ng Speaker of the House, hindi natin anya pahintulutan na lumaganap at mangibabaw ang kasamaan, ang mga alagad ng kasamaan at kadiliman. You see? Ito yung statement ni Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulo Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan
kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Mag-iisip pa po kami ng malalim, Senator Amy. Anyway, malayo-layo pa man. Ang filing sa October 1 magsisimula hanggang October 8. Ngayon, kung ang inyong pakiusap ay maunawaan namin, let us see. Pero sabi nga natin, mga kababayan, that is the risk na iyong tinahak po, and that is your choice. Ako, hindi ko impluensyahan yung mga Marcos loyalist kasi mga matatalino ang ating mga mamamayang Pilipino. Itong mga Marcos loyalist, alaman nila at mas kilala siguro nga, mas kilala pa kayo ng mga Marcos loyalist kaysa sa akin. Di ba? Ako kasi hindi man po ako Marcos loyalist. Ang akala ng iba, kasi sumusupport ako sa Marcos loyalist po ako. Hindi man po, journalist po ako. Nagkataon lang, mga kababayan, na align sa aking mga pananaw ang ginagawa ng Marcos. Kaya nagustuhan ko, kaya sinusupport ko yung Marcos at kinakampanya. Yung mga Marcos loyalist, iba man yon, may mga grupo sila talaga. And as a journalist, nakita kong nasa tamang direksyon ang tinatahak ng ating Pangulo. Kaya all the way sinusupport po natin. Nangampanya tayo sa kanya at until today, nandyan tayo sa pag-support na walang kapalit po. Ang akala ng mga critics ko, binabayaran ako ng Marcos, ni Lisa Marcos. Itanong po ninyo kay Lisa Marcos. Or sa kahit kaninong kakilala ninyo sa palasyo, kung nakapirol ako. Tama? Pero bala kayo kung anong paniwala ninyo, kung isipin ninyo bayaran ako. Bayaran. Pero ang pinagtataka ko, nung sumusuport ako kay Digong, hindi man ako ina-accuse po. Binoto ko si Digong noong 2016. Nung sumusuport ako sa mga Duterte, walang nag-accuse sa akin na yung mga dilawan na lagi nating nasasagasaan sa komentary natin. Walang nag-accuse sa aking dilawan na bayaran ako ni Digong. Nang mag-withdraw tayo ng support at nanatili tayo sa Marcos po, in-accuse na akong bayaran. Bakit noong nasa Duterte ako, hindi ninyo ako in-accuse na mga Duterte supporters na ako binabayaran ni Digong? Bakit nang mag-withdraw ako ng support kay Digong kasi hindi ko na nagustuhan yung kanyang mga pinagagawa, lalo nung pandemonyo, naging bayaran na ako. Anyway, bahala kayo kung anong isipin ninyo. Hindi ko man pwedeng diktahan yung gusto ninyong sabihin. Tama? O ngayon, mga kababayan, ito yung analysis ni Ronald Llamas, isang political analyst na dilawan. Na-interview siya ng One News, mga kababayan. Pakinggan natin. Iramin muna natin yung interview. Today's event, we were just, of course, 12 of the administration senatorial slate, full slate pala, but Senator Amy was not there. Did you think that? Did you think there was something off with that? Well, itong slate na ito, nilabas ni Amy last August. Medyo dinanay lang ng Malacanang na final yung nilabas ni Amy. Ang sinasabi lang nila, work in progress.
So, medyo hindi bago itong slate na ito. Ngayon, medyo final na at medyo formal na yung slate na ito. Yung absence ni Senator Amy Marcos is not surprising dahil for the past 2 years ay mas ang itsura ni Senator Amy is more opposition than administration. At siya mismo, ang sabi niya, ay kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwanan si Vice President Sara Duterte at si ex-President Digong. No? Siya na mismo nagsabi niya. That is the risk. Kaya ngayon, nawasak na yung unity team at malinaw na pinili niya yung mga Duterte. Opposition. Mas pinili niya pa. At this point, ay kahit nasa administration slate si Amy, hindi naman ako naniniwala dun sa half joke ni President Bongbong na wala siya dyan dahil nauna na siyang nangangampanya. Tingin ko yung kanyang absence dyan is pregnant with meaning. At the very least, tingin ko si Senator ay namamangka sa dalawang ilog. Kita niya. Namamangka siya sa aton at namamangka rin siya gustong mamangka sa dalawang ilog. Peligroso yan po. Sa administrasyon, mahalaga na nandun baka siya ka manunod para mas tumaas yung chance niya na manalo. Pag ikaw kasi nasa administration slate during a midterm election, nadadagdagan ka ng chances at the very least 15 to 20% chance na manalo. Pero at the same time, malinaw naman yung kanyang political friendships with the Duterte. Kaya yun yung kanyang sitwasyon. Medyo delikado yan for Senator Amy dahil pag namamangka ka sa maraming ilog, baka lumubog yung bangka mo. Yes. Yun yung danger na kinakaharap niya. Baka mainis po. Ilaglag na siyang tuluyan. She is a Marcos. Mainis yung partido. Bangka niya. Wala ka niyang paninindigan. Marcos ka, pero bumabanat ka sa iyong kapatid, bumabanat ka sa administrasyon, bumabanat ka sa speaker, bumabanat ka sa first lady, yung mga yan ang magpapatakbo ng makinarya. Yung mga yan ang magpapatakbo ng kampanya. Kaya hindi ka nakakasigurado kung halimbawa, usually yan, sa dulo, nakalagay ka ba sa sample ballot? No? Baka ilaglag po, mga kababayan. Nangyayari kasi yan yung laglagan. No? Naglalaglagan naman talaga yung mga koalisyon. Hindi malayo na kung ikaw ay patuloy na dun sa slate na kasama ka, dun sa administrasyon na kasama ka, delikado ka. Yeah. That is normal po. Siyempre, ilalaglag ka kasi wala kang paninindigan. Sa Duterte camp, bumabanat din sa kanya. Kine-question din yung kanyang loyalty. Yes. Yun yung sinasabi ko na delikado. Kung questionin nung sinasamahan mo sa kampo ng mga Duterte po, ang tingin sa kanya, saan ka ba talaga loyal? Ang tingin sa kanya, spy, Trojan horse, Alice Goo. So, pag ganun po, peligroso talaga po, mga kababayan. Yung Marcos loyalist, Marcos camp, siyempre wala siyang loyalty. Pati sa kanyang kapatid na binabanatan niya at yung mga kaalyado, sinasabi niyang napapalibutan ng mga demonyo. Di ba yun sa prayer ng GIL? Na nalangin si Super Ate na ipagadya daw sa mga masasamang espiritu. Yung kanyang ading kasi napapalibutan na ng mga demonyo. Ngayon, yung mga Duterte, ang iniisip ng mga supporters, si Amy Marcos, manggagamitan niya. Kasi feeling ng mga Duterte po, ginamit ni Amy Marcos, which is baliktad po. Sabi ko nga po, yung Marcos at Marcos supporters nagamit ng Duterte. Kaya sila, mga kababayan, nakaupo sa Palasyo Malacanang. Hindi man sila kilala. Ang Marcos po, 1960s pa kilala na. Dahil kay Apo Lakay. Yung Duterte, ngayon lang po 2016 na kilala. Dahil sinuport po ni Amy Marcos, sinuport ng mga Marcos loyalists, kaya may Duterte tayong Pangulo. Ngayon, lumaki yung ulo po ng mga Duterte.
Si Amy Marcos nag-create ng monster po, mga kababayan. And until today, gusto niyang dumikit. Sinusuka na rin siya ng mga ng mga Duterte supporters po. Yung mga kwan nga po, members ng PDP laban, lilima na lang. Yan na lang po. Kasya na lang po sa isang tricycle. Yung mga congressmen po all throughout the country, pati mga gobernador, ang sinusupport po si Martin Romualdez. Kaya gigil po si Super Ate na napunta kay pinsan. Magaling naman po si Martin Romualdez. Mabait, magaling, matalino. At knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga Marcos loyalists, ang inclination nila kung sino yung i-endorse ng ating Pangulong Bongbong, yun ang isusupport nila. Kasi nakikita nila ang kabutiang loob, mga kababayan, ng ating Pangulo at kagalingan sa pagiging leader. Unifying leader siya. O tingnan ninyo, mga kababayan, yung mga lumaban sa kanya nung eleksyon, in-endorse pa rin niya. Si Ping Lacson, si Manny Pacquiao. Di ba? Mga presidential candidate sila. At sinabi pang ipapakulong niya si Imelda. Ngayon mga Marcos loyalists po, itong nasa lineup ng ating Pangulo, malamang hindi man po iboto yung karamihan. Ako nga po, napipili ko lang po, as of now, ang nagugustuhan ko pa lang po si Binhor Abalos. The rest, pinag-aaralan ko pa kung sino yung idadagdag ko. Possibly si Tito Sen, baka kasi siya yung first choice kong vice presidente. Kaya lang sabi ko, matatalo man lang, ini-endorse ni ang kayuni team ng ating Pangulo, si Inday, isama ko na rin si Inday. Kaya lang, tingnan ninyo ang ugali ni Inday. Bratinila. Ayaw matanong pagdating sa kwarta. Gusto niya, gumastos lang ng gumastos sa kanyang sariling pamamaraan. Walang rules sa kanya. Hindi man po maaari ang ganon. But anyway, ituloy natin yung analysis ni Ronald Llamas. Ayan po. That this might hurt her image with Duterte supporters. Kasi just 2 days ago, si Vice President Sara Duterte was saying that hindi naman sila friends ni President Marcos. Ang friend lang naman talaga niya since 2012 was Senator Amy. And 2 days later or 3 days later, here she is on the administration ticket, right? So, do you think this might hurt her image with the Duterte supporters? Exactly. At siyempre, nandun ka sa parehas yung administration analysis state, namin po ni Ronald Llamas. Yung mga Duterte, yung administrasyon. So yung mga yung mga loyalists ng mga Duterte, magdadalawa o tatlong isip. Tama. Kung nasan ka ba talaga? Yes. Nasan ka ba talaga? Ganon Ganon din naman yung mga nasa Trojan administration horse nga ang tingin kay dahil patuloy kahit si Basti po, nakadikit doon sa kanilang mortal na kaaway. yun ang tingin kay Amy Marcos. Binanata na nga one time. Ay medyo sa isang nausog rally. Maapektuhan kanyan. As can be seen in previous elections, maapektuhan kanyan doon sa administration slate. Lalo na kung hindi ka naman nasa top 6. Yes. Kung nandun ka sa last 6. Yung last 6 kasi sa survey, yun yung usually naapektuhan, yung pwede pang matalo. Tama. Nandun na siya, number 9, 10, 11. Wala naman sa top 6 si Amy. Si Amy. Okay, let's go to some members of the senatorial. Yan na po ang analysis ni Ronald Llamas. Parehas ang aming pagtingin po. Pero because of the statement of Amy Marcos, mga kababayan, nagpalabas na rin ng statement yung alyansa. Ito po, sabi dito, alyansa to continue support for Amy despite independent run. Sabi po ni Nabotas Lone District Representative Toby Chanco, campaign manager of the alyansa para sa Bagong Pilipinas, na tuloy nilang isusupport si Senator Amy Marcos despite her decision to run independently in the May 2025 elections. Chanco emphasized that the alyansa values Senator Marcos' strong public service record and her dedication to serving the Filipino people
he reaffirmed that the coalition would back her efforts to advance the legislative agenda of President Ferdinand Marcos Jr. for inclusive progress and better future for all. This statement comes after Senator Marcos acknowledged her inclusion in the administration senatorial slate while choosing to stand as an independent candidate. She made this decision to avoid adding further complications to her brother's administration while still appreciating his support amidst criticism from certain sectors. So sabi po ni Toby Chanco, malaki ang respeto at paghanga natin kay Senator Amy Marcos, lalo na sa kanyang advokasya at track record sa serbisyo publiko. Naniniwala ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa kakayahan niyang maglingkod ng tapat sa mga Pilipino. Patuloy na susuporta ang alyansa kay Senator Amy para sa tagumpay ng legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kaunlarang walang maiiwan at para sa magandang kinabukasan nating lahat. Yan ang public pronouncement po ng alyansa. Iba man po yung public announcement kaysa sa nangyayari sa loob. At yung nangyayari sa loob, mga kababayan, siyempre, it's not for public consumption. Hindi ko nasabihin sa inyo, mga kababayan. Pero malamang, yung analysis po ni Ronald Llamas, yun ang totoo. Tama? Siyempre, nasasaktan din yung alyansa. Dumistansya ka niya sa amin. Ayaw mo sa amin, di ayaw namin sa inyo. Pero hindi man namin sasabihin sa publiko kasi makakasama sa imahe. Yan po ang ating truthful analysis. Ngayon, pag natalo si Amy Marcos, yung kasabihan po na kapag kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Tama? That is your choice. Namangka ka sa dalawang ilog, may peligro kang malunod. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.